Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng mga naririto at sa lahat ng mga naka-online. Purihin po ang Panginoon sa ating gabi na tayo mayroong ganitong pagkakatipong malaya. Tayo po tumayong lahat at atin pong awitan ang ating Panginoon. Siya'y ating purihin. Narito po ang ating mga katuwang sa pagpapaawit. Ali kayo dito. Brad, ali kayong dalawa dito. Awitin po natin ang ating awit ng pagpupuri. Welcome sa lahat. Alright, tayo po ay aawit. Pakilagay na po yung awitin natin at para makita po ng lahat. Blessed be the name. There is only one name above all names. Sabi nga, ha? Awitin po natin, everyone. All praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die, amen, that He might man redeem. All together, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Wow. His name above all names shall stand, exalted more and more at God the Father's own right hand. Yes, where angels host adore. Everyone, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friend of man, once ruined by the fall, thou hast devised salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Yes, that's the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Blessed be the name. Blessed be we have only one Lord. Amen. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, of all earth's kingdoms conqueror, whose reign shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Wonderful singing. Crown Him with many crowns. Wow. Yes. Everyone. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthem drums, all music but its own. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King throughout eternity. On the second, crown Him the Lord of love. Behold His hands and side, rich ones invisible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downward bends His wondering eye at mysteries so bright. Around Him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife, for those He came to save. Amen. His glories now we sing, who died and rose on high.
eyes extend their fragrance ever sweet. Crown him the Lord of years, the potentate of time. All hail, Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise and glory shall not fail throughout eternity. Amen! Wow, meron po tayong Panginoong hindi naluluma, hindi nagbabago. Panginoon, magpakailan-kailanman. Okay? Amen. Sing. When upon life's billows your tempest goes, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has. Yes, amen! Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever Yes. a load of care? Amen. Yes. You have lots of blessings. Amen. Yes, keep singing. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, Money cannot buy. Amen. your reward in heaven or your home. All together, count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. So amid the conflict, Whether great or small, there are still do not blessings. be Do not be discouraged. discouraged. God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your many blessings, see one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Lahat po ng tumanggap ng blessing sa Panginoon, say amen. Wow, ano ha? Na-bless po tayo. Nakadalo tayo sa kasalan nila, nila to. Sino nga ba yung kinasal? Si Mark Luke. Ano ha? At saka si Jaja, napakapalad na kasalan. At sa lahat ng naroroon. Ano? Kaya marami po tayong blessing. Awitin po natin ito. What a friend we have. Ha? In Jesus. Amen. What? Sing. Alright. Wala pong katulad na kaibigan ng ating Panginoon. Yes. Ready now? Sing. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry
God in prayer. Meron po tayong trials, temptations, or trouble. Anywhere you are, we can come to Him in prayer. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Praise the Lord, amen. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find our soul is there. Amen, amen. One more song, awitin po natin, Wonderful to be a Christian. Ha? Alam niyo po, maging Kristiyano ay walang katulad. At tayo po, kahit na anong kalagayan natin, hindi matatapos, mapalad pa rin po ang mga Kristiyano. Ha? Okay, sa awitin po natin, it's wonderful to be a Christian. Ha? Lahat po ng Kristiyano, at masaya kayo sa pagiging Kristiyano. Say amen. Amen. Opo, hindi natin maipagpapalit ang pagiging Kristiyano. Ano? Amen. Yung magkaibigan, maganda pong maraming kaibigan. Pero mas maganda po na kaibigan ay mga Kristiyano. Amen. Ha? At hindi lang yan dito kasama hanggang sa langit. Awitin po natin, everyone. Life has purpose now it never had before. There is meaning to each day and even more. For a joy and peace I can't explain. Yes, amen. Since I found new life in Christ my Lord divine. Oh, it is It's wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed. Yes, I'm redeemed. Forever reconciled. Praise God. I can go directly to the Lord in prayer. He has told me I may boldly enter there, and He listens as His promises I plead. I find mercy there and grace forever need. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. And the hope of heaven's glory fills me so. Where I live with Christ forevermore, I know. Yes, we know that. Amen. Eternally secured. I'm eternal riches better far than gold. Everyone, Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. Amen, amen. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Kami po ay inyong sinamahan sa lahat ng araw na aming pinagdaanan. Itinawid mo po kami sa lahat ng nagdaan
At kami po ay ginawa mong matagumpay at higit pa sa mga mapagtagumpay dahil ng aming Panginoong Hesukristo. Dahil hindi kayang pagtagumpayan ng mga mananakop ang libingan, ang kabulukan, ang kamatayan, ang kasalanan, ang kapangyarihan ng kadiliman, ni ang buhay man. Kaya kami po ay nagpapasalamat dahil ng aming Panginoong Hesukristo, lahat po ng ito ay binigay mo sa amin bilang pagpapala ng inyong mayamang biyaya sa mga makasalanang napatawad sa kasalanan at nakipagkaisa sa pamamagitan ni Kristo. Salamat po ng marami na kami ay narito ngayong gabi upang ikaw ay purihin, sambahin mula po sa iba't ibang aming ginagampanan. Kami po'y tinipon mo ngayon sa iyong presensya na 2 o 3 na nagkakatipon ay naroon ka sa kalagitnaan. Kaya salamat po ng marami. We recognize your presence. You are so precious, Lord. Salamat po ng marami na hindi kami sumasamba sa hindi tunay na Diyos, kundi sa Diyos na buhay at tunay, ang Diyos na Espiritu na sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po ng marami sa bawat isa na nakarating po sa bahay-sambahan. Ganon din naman ang mga kasama po namin na naka-online at dinadalangin namin, pinagtatagubilin sa inyo, mga kapatid namin na maaring may karamdaman o kaya ay sa hindi maiwasang mga kalagayan at hindi maiwan na mga gawain o pangangailangan o kaya ay nasa pangangibang bayan, inyo po silang ingatan, lingapin. At Lord, dinadalangin namin sa inyo ngayon inaalala immediately ang prayer request po kay Mrs. Yabes na kalagayan na nagkaroon po ng pagdurugo sa kanyang utak. Dalangin po namin na bigyan mo po siya ng mapaghimala mong biyaya upang siya ay makatawid sa kasalukuyan niyang operasyon na dinadaanan. Hiling po namin, Lord, na ikaw na ang maghatid sa pamilya ng masayang balita. At dalangin namin na gabayan niyo po ang mga doktor ng kahusayan, karunungan, at ang mga gamot at aparato na gagamitin po sa kanya. Kaya kami po ay sa inyo papanatag, lagi po ang inyong kalooban, sa inyo kami nagpapasakop. Ngunit alam po namin pwede mong dinggin ang aming mga kahilingan. Kaya kami po bilang mga anak mo, dumadalangin maging sa mga kapatid namin na nai-report na inuusig, tinotorture at pinapersecute sa India. Lord, dinadalangin po namin ang mga pastors at mga Christian brethren. Inyo po silang pagtagumpayin sa mga pag-uusig ng mga taong walang pananampalataya na kagaya po ng ibinigay mo sa amin. Dalangin namin na hipuin mo ang kanilang puso at gamitin po ang katatagan ng mga mananampalataya upang naisin nila ang Kristo na kanilang pinaglilingkuran at aming pinaglilingkuran. Dalangin po namin, O Diyos, ang kaligtasan ng mga tao sa iba't ibang dako, mga simbahan na meron pong mga struggles at kahirapan at mga proyekto na kinakailangang matugunan. Dalangin namin na ikaw na po ang tumugon. Maiksi ang aming kamay, maliit ang aming kamay para tugunan ng lahat ng pangangailangan. Kaya dumadalangin kami, Lord, help us na magkaroon po ng big heart and big hand para ikaw ay bigyan namin ng kaluwalhatian, mapaglingkuran namin ang mga nangangailangan. Salamat po sa napakamatagumpay na medical dental mission at anniversary celebration sa mission sa Mogpog sa Marinduque. Salamat po sa pangunguna ng aming misyonero, Pastor Joel Pisquesa, at ganoon din naman ang kanyang may bahay, Sister Wella. At ganoon din naman po sa mga kapatid namin na nagsipunta po doon na tinawid ang dagat para maipaglingkod ang kanilang mga kakayanan. Salamat, Lord, at naihatid ng maluwalhati ang Ebanghelyo. At alam po namin, ikaw lamang ang merong pong sapat na gantimpala para ibigay sa bawat isa na naglingkod ng may katapatan at pagmamahal. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng marapat po sa bawat isa. Bigyan niyo po sila ng mahabang buhay upang maipaglingkod pa kasama ng kanya-kanyang pamilya. Salamat po sa simbahang ito na patuloy mong binibiyayaan na maging matagumpay dahil lumakad kami sa katuwiran at hindi kami lumihis sa iyong landas. Salamat po sa gabay ng iyong Espiritong Banal upang kami panatilihin sa pagmamahal po sa inyo. Salamat po sa bawat tatay, bawat nanay, bawat kabataan na mayroong alab ng puso na mahaling at paglingkuran. Salamat po sa mga ngaral namin ngayong gabi na inihatid mo sa amin na misyonero namin galing po sa Nueva Vizcaya. I-bless you po ang kanyang buhay, maging ang pangangaral
at ganoon din naman po sa bawat isa na makakapakinig, hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Binabalik namin sa iyong papurit pasalamat na inaalala ang aming Pangulo, papatnubayan nyo sa matiwasay na bansa na pinangangasiwaan niya. Ito po yung aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say loud, Amen? Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y magbabasa. Brother Nair, babasahin po natin ang Bible. Revelation chapter 14. How many chapters po meron sa Revelation? 22 chapters. So we only have 8 chapters more. Ha? 8 chapters na lang po para matapos natin ang the whole books of the Bible. And the whole Bible. So only 8 chapters na lang. Kaya salamat sa patuloy. And then katapos ito, 2023, uulitin na naman natin, babasahin na naman natin sama-sama ang Bible. So narito po ang ating mga kapatid. Basahin po natin ang salitan, Revelation chapter 14, verses 1 to 19, and then sabay-sabay pa tayo ng last verse. At tumingin ako, at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya, at pangalan ng kanyang ama, na nasusulat sa kani-kaniyang noo. At nang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugdog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangag-awitan, nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan, at sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda, at sino man ay hindi maaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang, na sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis. At ang mga ito ay ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pamaroon. Ang mga ito ay ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Lumilipad sa gitna ng langit at na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, Naguho ang dakilang Babilonya, na siyang pagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na handang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan, at siya ay pahihirapan ng apoy at asupri sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. at ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. At nakita ko, at narito, ang isang alapaap na maputi, at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kaniyang ulo'y may isang putong ng ginto,
at sa kaniyang kamay ay may isang panggapas na matalas. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon na nakaupo sa alapaap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka, sapagkat dumating ang oras ng paggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa, at ang lupa ay nagapasan. At lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit na may panggapas din namang matalas. At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana na siyang may kapangyarihan sa apoy, at tinawagan ng malakas na tinig yaong may panggapas na matalas na sinasabi, ihulog mo ang iyong panggapas na matalas at putihin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa, sapagkat ang kaniyang mga ubas ay mga hinog na. At inihagis ng anghel ang kanyang panggapas sa lupa at pinuti ng mga ubas sa lupa at inihagis sa pisaan ng ubas sa malaking pisaan ng kagalitan ng Diyos. Sabay-sabay po tayo. At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo sa lawak na 1,006 estadyo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari po tayo maupo. Sound. Darkness I once walked, the road that led to death. Into the world I bowed and gave my every breath. Then to the earth he came to seek and save the lost. But I yelled crucified and nailed him to the cross. Bound by my sin and shame, I call upon his name. Each day I live safe in his grace. The King of Kings died in my place. Each day I stand set free from sin. My King is crowned. I live in him. I see the empty tomb, the sting of death undone. My broken life is gone. I'm risen in the sun, a slave of righteousness, no longer bound by sin. I give up all I have to serve the servant King. Born with the crucified, for by his death I die. Each day I live safe in his grace. The King of Kings died in my place. Each day I stand set free from sin. My King is crowned. I live in him. And then the day will come, we'll see our risen Lord
in all His majesty, and we will be restored in robes of righteousness. We'll stand before His throne, our hope at last unveiled, adopted as His own, one with the risen King. Forevermore we'll sing, each day we'll live safe in His grace. The King of Kings died in our place. Each day we stand set free from sin. Our King is crowned, we live in Him. Each day we live safe in His grace. The King of Kings died in our place. Each day we stand set free from sin. Our King is crowned, we live in Him, with Him. Amen. Salamat po sa napakagandang awitin. Amen. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon at atin po i-recognize ang presensya po ng ating missionary bago ko po tawagin ang ating pong tagapagsalita. Maaari lamang pong pakitayo si Missionary Janelle. Amen. Welcome po, Pastor. Amen. At tayo pong lahat ay magsitayo. Ating pong tawagin ang ating pong tagapagsalita. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay ang pastor sa Christ Baptist Mission, Solano, Nueva Vizcaya. At siya po ay nagmi-mission na doon for 5.5 years. Tama po, Pastor. At single. Available. Amen. Okay, ating pong i-welcome si Pastor Marianito Santiago. Amen. Salamat po, Pastor, sa privilege po. Salamat po, Church. Salamat po, makakaupo na po tayo. Nagpapasalamat po ako sa patuloy po ninyong suporta at financial support at patuloy po ninyong suportahan ng ating po mga mission dahil not in vain. Hindi na po tayo tatagal. Tayo po ay makinig ng mensahe po ng Panginoon. Pag-aralan po natin dito sa Judges chapter 4 and 5. Pero basahin lang po natin yung chapter 5 sa okay po, verses, yung dalawang verses. Yan po yung curse and blessing na binanggit ni Deborah. Chapter 5 ng Judges. Okay, verse number 23 and 24. Okay, sabi po dito, nandiyan na po kayo. Pwede nyo po akong samahan na basahin. Sabi po dito, "Curse ye Meroz, said the angel of the Lord. Curse ye bitterly the inhabitants thereof, because they came not to the help of the Lord, to help of the Lord against the mighty. Blessed above women shall Jael, the wife of Heber, the Kenite be. Blessed shall she be above women in the tent." Okay, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po kayo po mag-bless sa talata po na nandito, Panginoon, at maging blessing po sa amin. At ang inyong tagapagsalita, Panginoon, ay yamang inyong dinala dito. Gamitin niyo po ako mightily at ibigay niyo po ang inyong banal na spirito sapagkat wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala po kayo. Patawad po sa lahat naming kasalanan, mga pagkukulang, sumamin ang inyong presensya at maging malaya kayo, Panginoon, na mangusap sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Okay po. Para sa mga hindi masyadong nakakaalam nung story po na ito,
baybayin po muna natin sapagkat hindi natin masyadong ma-appreciate yung pinakamensahe kung hindi natin kabisado yung kwento. Sabi po dyan, chapter 4, "And the children of Israel again did evil in the sight of the Lord when Ehud was dead." Paulit-ulit po ng mga Israelita po ay pagka namatay na yung judge, babalik sila sa pagsamba sa ibang Diyos. At yun po yung sinabi po dito sa chapter 5 verse 8. Sabi po dito, sabi ni Deborah, "They chose new gods, then was war in the gates." Ayan, dahil po sumasamba sila sa ibang Diyos. Dahil po dyan, binibigyan sila ng kaaway ng Panginoon. Merong mga problema na ang Diyos din po ang makakasolusyon. And sabi sa verse 2, "And the Lord sold them into the hand of Jabin, the king of Canaan." Sila ay binigay sa kamay ni Jabin na hari ng Kanaan, na siya ay nagahari sa Hasor, na ang kanyang kapitan o general ay si Sisera, na siya po ay nakatira doon sa Haroset ng mga Hentil. At ang mga anak ni Israel ay nagtangis sa Panginoon, sila ay humingi ng tulong sa Panginoon sapagkat napakarami niyang karwahing pangdigma na gawa sa bakal. 900 na karwahing bakal. At 20 taon na talagang inapi niya ng matinding pagkakaapi ang mga Israelita. At ngayon po si Deborah, isang propeta. At alam po ninyo dito sa Judges, 2 lang po ang nabanggit na prophets. At sunod na po si Samuel. Si Moises yung una, pagkatapos ay si Samuel, in between may 2 judge, pero yung isang judge na nabanggit po dito, forth-teller. Ibig sabihin, nag-preach lang siya ng tungkol sa kasalanan nila. Pero ito pong si Deborah, siya po ay forth-telling. Kumbaga, yung mangyayari, siya ang nagsasabi. At napakahalaga po noon, ang tawag po doon ay vision. Dahil sabi po sa Proverbs, "Where no vision is, the people perish." At kailangan po nila ng vision. At hanggang sa time ni Samuel, sabi po doon, there was no open vision. At yung mga tao ay naghihintay ng mensahe ng Diyos. Pero napakapalad po nila dito sa time ni Deborah dahil meron silang prophetess na si Deborah. At napakahalaga po noon na magdadirect sa kanila. Yan, sabi po dyan, she judged Israel at that time. And she dwelt under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in Mount Ephraim. And the children of Israel came up to her for judgment. And she sent and called Barak. Pinatawag niya si Barak na isa rin na judge nung time po na yon. The son of Abinoam out of Kadesh Naphtali, and said unto him, "Hath not the Lord God of Israel commanded, saying, Go and draw toward Mount Tabor?" Sabi, hindi ba iniutos na ng Panginoon na pumunta ka at lumapit ka dun sa bundok ng Tabor at magsama ka ng 10,000 na mga kalalakihan, mga sundalo galing sa tribo ng Naphtali at Zebulon, at ilalapit ko sa iyo doon sa ilog ng Kishon si Sisera na kapitan o general ng hukbo ni Jabin na hari ng Kanaan. Nakasama yung kanyang mga karwahe at yung napakarami niyang mga sundalo, at ibibigay ko siya sa iyong mga kamay. Yan. And sabi dito, verse 8, at sabi ni Barak kay Deborah, "Kung ikaw ay sasama sa akin," sabi niya, "ako ay pupunta. Pero kung hindi ka sasama," sabi niya, "hindi ako pupunta." At sumagot si Deborah, sabi niya, "Talagang sasama ako," sabi niya. Gayunpaman, yung iyong paglalakbay na gagawin ay hindi para sa iyong sariling, kumbaga, honor o yung, kumbaga, ikaw yung maparangalan, hindi sa iyo yung parangal. Sabi, sapagkat ibibigay ng Diyos, ng Panginoon, si Sisera, yung kapitan o yung general, sa kamay ng isang babae. At sabi dito, tumindig si Deborah at sumama kay Barak papunta sa Kadesh. At si Barak, tinawag niya yung mga tao ng Zebulon at Naphtali. Naalala ko po yung time na unang nag-preach ang Panginoong Hesus. Sabi po doon,
sa Matthew chapter 4, the land of Zebulun and Nephthalim, Galilee of the Gentiles, the people which sat in darkness saw great light. Yan. O yan, yung dalawang tribo na yan, palaging nagpa-partner sila. At isinama niya yung 10,000 men, sabi diyan, at kasama si Deborah. Ngayon, meron pong isiningit po dito, si Heber, the Kenite. Yan po ay isang tribo na galing sa, ano bang tawag doon sa, Biyanan ni Moises, na binukod nila yung kanilang pamilya, yung kanilang tribo doon sa mga Kenites na kanilang mga kalahi. At sila po ay nagtayo ng kanilang mga tolda doon sa lugar na malapit po doon sa paglalabanan. Okay, malapit doon kila Barak, doon sa Kidesh. Sabi diyan, at sila mismo nung nakita po nila na nagtitipon sila Barak, sinabi nila kay Sisera, o sinabi nila sa hari ng ng Canaan na nagtitipon yung mga tauhan ni Barak para makipagdigma. Ayan. At yan po yung mga paggawa ng Panginoon. At sabi diyan, yan, dahil po diyan si Sisera, tinipon niya yung lahat ng kanyang karwahe na pandigma at yung mga tao para pumunta doon sa eksaktong sinabi ng Panginoon doon sa ilog ng Kishon. At gayon sinabi ni Deborah, Barak, ikaw ay magtindig, sapagkat ngayon yung araw na sinabi ng Panginoon na ibibigay niya sa iyong mga kamay si Sisera, hindi ba nauna na ang Panginoon na kumbaga sumugod, sumalakay? Dahil diyan si Barak ay bumaba galing sa bundok ng Tabor kasama yung 10,000 na kanyang mga tauhan. At ang Panginoon, yan sabi diyan, tinalo ng Panginoon si Sisera at lahat ng kanyang karwahe at lahat ng kanyang mga hukbo sa pamamagitan ng talim ng espada. Hindi espada ng Panginoon. Ang Panginoon ginamit niya lang yung talim ng espada nila Barak. Okay, instrumento. Dahil dyan si Sisera, ang ginawa po niya, bumaba siya sa sarili niyang karwahe at tumakas. Naglakad na lang. Pero hindi napansin ni Barak, ang hinabol niya yung mga karwahe at pagkatapos sinundan nila hanggang doon sa kung saan nakatira yung mga kaaway at nagapi nila walang natirang kahit isa sa mga kaaway. Si Sisera lang ang natira. At yung si Sisera po na ito na kapitan o yung general ng Canaan, sabi po dyan, siya po ay tumakas, naglakad, at pumunta siya doon sa tolda ni Jael, na asawa ni Heber na Kenite. Doon sa mga Kenites na yon. Sapagkat merong pagkakasundo o walang alitan sa pagitan ng hari ng Canaan na si Jabin at sa pagitan ni Heber na Kenites. Yan. At si Jael, ang ginawa niya, lumabas siya at sinalubong niya si Sisera. At sinabi niya sa kanya, tumuloy ka, aking Panginoon, dahil yun po ang tawag sa mga matataas noon, lalong-lalo na yung mga king, my Lord, sabi niya. Tumuloy ka dito sa akin, sa aking tolda, huwag kang matakot, sabi niya. At pagkatapos nung tumuloy sa loob ng kanyang tolda, si Sisera ay kinoveran niya, ibig sabihin dinamitan niya o inanuhan niya ng mantle. Ito po ay mga pang-special na mga guests. Okay po, sabi. At sabi ni Sisera kay Jael, bigyan mo ako, nakikiusap ako sa iyo, ng maliit na tubig para mainom sapagkat ako'y nauuhaw. At siya ay nagbukas ng bote ng gatas. Imbis na tubig, gatas yung binigay niya. At binigyan niya ng maiinom at dinamitan niya. Sabi diyan. Muli, sabi ni Sisera kay Jael,
maaari bang ikaw ay tumayo sa pintuan ng tolda? At kung mangyayari na merong tao na magtatanong at magsasabi sa iyo na kung meron bang lalaki o meron bang tao na pumunta dito, sasabihin mo wala. Dahil dyan, si Jael, na asawa ni Heber, ang ginawa niya, nung nakatulog na si Sarah, dahil pagod na pagod siya at syempre busog, na i-comfort pa siya, ang ginawa niya, kumuha siya ng yung ipinangpapako doon sa tent at kinuha niya yung martilyo at dahan-dahan siyang naglakad papunta doon sa tinutulugan ni si Sarah at pinukpok niya, binaon niya yung pako sa ulunan ni si Sarah hanggang sa ito ay bumaon hanggang sa lupa. Dahil talagang mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog ni si Sarah at doon siya namatay. Ayan. At ito, paparating si Barak na humahabol kay si Sarah. At si Jael, sumalubong na naman sa kanya at ang sabi niya, halika at ipapakita ko sa iyo yung tao na hinahanap mo. At nung siya ay pumasok doon sa tolda ni Jael, nakita niya si Sarah na patay na. At yung pako ay nakatusok sa kanyang ulo. Dahil dyan, ang Diyos ay talagang tinalo. Nung araw na yon, yung hari ng Kanaan na si Jabin sa pamamagitan ng mga Israelita. Yan, sabi niya, and the hand of the children of Israel prospered. At sila ay nagtagumpay at sabi diyan, laban sa hari, hindi lang si Sisera ang kanilang napagtagumpayan, pati yung hari ng Kanaan. Okay, pasensya na po kayo. Andito pala yung aking ginawang outline. Sorry po. Okay po. Dito po sa kwento po na ito, meron dalawang contemporary judges. Si Barak at saka si Deborah. At madalas dun sa mga judges po, isa-isa lang po sila within the time. Pero dalawa po sila dito na ginamit ng Panginoon. At meron ding two great women dito po sa kwento po na ito, si Deborah at saka si Jael. Dahil bihira na i-emphasize o parang parangalan, mapapurihan yung mga kababaihan, madalas mga kalalakihan dito sa Bible. At merong two offices si Deborah. Siya ay judge at the same time siya ay prophet. Ano po ang siguro na pwedeng ano po natin dyan? Etong time po na ito, ginamit ng Panginoon yung weakest. Yung weakest po, dahil sa gera, hindi nakikipaggera ang mga babae. Gayunpaman, ang pinakamahalaga na dapat na matalo, at yan po ay ipinagmamalaki kung ikaw ang makakatalo sa kanya, yung hari o yung general ng kalaban. Gayunpaman, ibinigay ng Panginoon sa kamay ng isang babae, the weakest. At alam po ninyo, si Jael ay nandun lang sa tent. At yung buhay doon sa tent ay nagpapastol lang yan ng mga tupa. Gayon pa man, paano nangyari yung mga bagay na yon? Okay. Number one, meron pong tatlo na iano po tayo dito. Number one, the wars of saints. Yung digmaan ng mga lingkod ng Panginoon. Number two, the works of God. Number three, the words of Deborah. Yan po, the wars of the saints. Dito po sa Old Testament, ang kanilang gera ay flesh and blood. Ibig sabihin, ang kaaway po nila, tao. Kasi po, hindi pa ipinapanganak ang Panginoong Hesus. At ang kaaway, pilit na uubusin ang lahi ng Panginoon. Dahil alam ng dyablo na ipapanganak sa kanilang tagapagligtas. Paulit-ulit po simula kay Abel, na dapat sa binhi ni Abel ipapanganak ang tagapagligtas, pero siya ay pinatay ni Cain. Ginamit ng dyablo na instrumento si Cain para patayin si Abel. At para yung seed ay ma-corrupt,
nung panahon ni Noah, merong mga nangyaring hindi maganda at ginunaw ng Panginoon yung sanlibutan. At si Moises, nung time na yon, itinatapon yung mga panganay kasi panganay, lalaki ang kinakailangan na tagapagligtas. Para lang alisin yung binhi ng tagapagligtas at paulit-ulit po yan hanggang sa ipapanganak na nga lang ang Panginoong Hesus, si Herod, ipinapatay niya lahat ng sanggol. Ganyan ang gawain po ng dyablo para lang hindi maipanganak ang pangako ng Diyos na tagapagligtas. At dahil po dyan, kinakailangan nilang makipaglaban para sa kanilang lahi. Dahil sa lahi nila ipapanganak ang tagapagligtas. Pero tayo po, ang ating digmaan, dahil naipanganak na ang tagapagligtas, spiritual. Pero meron tayong labanan, digmaan. Ngayong time po na ito at dapat tayong maging aware. Kaya sabi po sa Ephesians chapter 6, put on the whole armor of God. Sabi po doon, basahin po muna natin sa chapter 6. Ito po ang ating war. At bilang nasa digmaan, dapat tayo ay alerto. Hindi natin alam, marami na bumabagsak sa atin. At hindi nyo po alam, minsan, lalong-lalo na yung mga kabataan, daily, bumabagsak kayo. Sa mga temptations, sa mga na hindi kayo magamit ng Panginoon, naubos sa cellphone, yung mga oras, hindi tayo naging instrumento ng Panginoon, at iba't iba pa na mga gawain na mas marami pa tayong nagugugol sa sanlibutan kaysa dun sa gawain ng Panginoon. Okay, sabi po dito, verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God. Tayo po yan, mga mananampalataya. Gusto ng Panginoon, tayo ay equipped. Sabi na, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore having your loins girt about with truth. Ayan. Parang kagaya rin nung time po nila na may digmaan, pero sa kanila, flesh and blood, pero sa atin, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the rulers of darkness of this world. Yan po. Yan yung ating spiritual battle. Pero pareho rin na ang ipinaglalaban natin ay ang Panginoon. Sila rin, pinaglalaban din nila ang Panginoon na ipapanganak sa kanila. Sabi diyan, yan, loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Dapat yan po ay lahat na nasa atin. Kasi kapag wala sa atin yan, may fiery darts, sabi po dito, ang kaaway. At ikaw ay, kung wala kang armor, sapul ka. Ibig sabihin, hindi mo napapansin, ang spiritual life mo ay, ikaw ay sobrang wounded ng dyablo. Ikaw ay maraming darts na ibinato ng kaaway na palagi kang tinatamaan, palagi kang nababagsak ng kaaway spiritually. Yan, hindi na natin natuloy. Alam nyo naman po yung mga ano na yan. At kasama po doon with all prayers. At minsan yan po ang nawawala po sa atin, na kailangan po ng mga Kristiyano. Without prayer, there is no power sa ating pong spiritual life. Okay po, yan po yung ating war. Ngayon meron po silang local enemies. Bawat tribe, merong naiwan na mga kaaway na hindi nila napalayas at nagiging tinig sa kanilang tagiliran at talagang yun yung nagiging dahilan kung bakit sila lumalayo sa Panginoon, nakikipag-intermarriage yung kanilang mga anak at sumasamba na sila sa mga Diyos ng nasa paligid nila. Marami, bawat tribo meron pong naiwan na mga kaaway. Meron silang kanya-kanyang kaaway. Pero meron silang national enemy. At ito, this time, yung Canaanites. Na pangkalahatan, dapat silang magtulong-tulong para matalo nila ito. Yang national enemy po nila. Dahil hindi kaya ng isang tribo lang. At nalulugod ang Panginoon, bagamat kaya namang gamitin ng Panginoon. Ang isa lang, kagaya ni Samson, ginamit niya sa mga Philistines, hindi manalo yung mga Philistines. Libo yung napapatay ni Samson. Pero, mas nalulugod ang Panginoon kung lahat tayo ay nagpa-participate. At yan po yung tema nitong ating pong pinag-aaralan.
Okay, ngayon, nung time po ni Samson, mag-isa lang siya. Nung time ni Gideon, 300 lang yung ginamit ng Panginoon. Pero, ang pinakagusto pa rin ng Panginoon, lahat sila mag-participate. Lahat sila, gawin nila yung ipinapagawa ng Panginoon. Natalunin nila talaga yung mga lahi na sinabi ng Panginoon na talunin po nila. Gayunpaman, wala silang willing heart. Kaya kung sino yung mga willing na lingkod ng Panginoon, sila lang yung ginagamit ng Panginoon. Kaya itines na, nung time po ni Gideon, itines sila ng Panginoon. O kung sino man yung mga duwag, magsiuwi na. O kung sino man yung mga, pati attitude nila, itines. At yun yung ginamit ng Panginoon, yung mga natry ng Panginoon. At ang kanilang kaaway this time si Jabin, na hari ng Canaan, at si Sisera. At meron po na parang neutral na yon si Heber the Kenite na yung kanyang lahi ay pwedeng sabihin na that time na saan ba talaga siya? Siya ba ay kampe doon sa kaaway kay Jabin na hari ng Canaan o sa mga Israelita? Okay, pero sa Bible ayaw ng Panginoon ng lukewarm. Gusto ng Panginoon, sabi, I would thou wert cold or hot. Gusto ng Panginoon, mainit ka lang o kaya malamig. At ayaw ng Panginoon ng, kumbaga, you cannot serve God and mammon. Kinakailangan darating yung time na ikaw ay magpapasya, mamimili ka alin dun sa dalawa. Kasi kapag humingi ng pabor yung isang side at pinaboran mo, automatic kaaway mo na yung isang side. Kaya kinakailangang magpasya kung saang side ka ba kakampi. Ngayon, dako po tayo sa works of God. Ito po yung mga pagkilos ng Panginoon dito po sa time po na ito. Verse 6, the commandment came. At napakalaga po nun kasi ang Panginoon mismo ang, sabi doon, ibinigay ng Panginoon sila sa kamay ng mga kaaway. Walang magagawa ang mga Israelita hanggang hindi ikinocommand ng Panginoon na sila ay magtagumpay. Nasa command ng Panginoon ang pagtatagumpay nila. Kasi ang Panginoon din ang nagbigay sa kanila sa kamay ng kaaway at 20 years na ganun ang ginawa sa kanila ng kanilang kaaway dahil hindi pa naaalis yung galit ng Panginoon sa kanila. Hindi pa nagko-command ang Panginoon na lakad. Kayo ay makipaglaban at sasamahan ko kayo at magagapi nyo yung kalaban. Wala pang, dahil dyan, dumating yung commandment sa pamamagitan po ni Deborah, the prophetess. At yun po ang napakahalagang bagay. At responsibility naman po nila Barak at nung mga army ng Israel na sumunod. Kung ikinomand na ng Panginoon, dapat silang maniwala at sumunod. Yan, verse 6. Basahin ko po yung verse 6. And she sent and called Barak, the son of Abinoam, out of Kadesh Naphtali, and said unto him, hath not the Lord God of Israel commanded? Hindi ba? Iniutos ng Diyos. Ayan, go and draw toward Mount Tabor. Ayan, dumating yung utos ng Diyos. At tayo rin po, inutusan na po tayo ng Panginoon. At yung victory, sure na po sa atin. Go ye into all the world, sabi ng Panginoon. Teach all nations, baptizing them in the name of the Father. Talagang mangyayari yon. Sabi, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kasama natin ang Panginoon. Ngayon, ikinomand na ng Panginoon. Ang responsibility na lang po natin ay mag-obey, sumunod, at kasama natin ang Panginoon. Nauna pa ang Panginoon. Okay, delivering the enemy into our hands. Sa verse 7, okay, ang Diyos mismo ang magbibigay o sa kanilang kamay, ibinigay ng Diyos ang kanilang kaaway. And I will draw unto thee. O, bukod pa doon, inilapit mismo ng Panginoon sa kanila yung kanilang mga kaaway. Sabi, to the river Kishon, Sisera, the captain of Jabin's army, with his chariots and his multitude, and I will deliver him into thine hand. Ibibigay ko siya sa iyong mga kamay. Di po ba? Ganyan din po ang sinabi sa atin ng Panginoon
na talagang maipipreach ang gospel sa lahat ng dako ng mundo. Ikinomand na ng Panginoon sa atin na talagang magpa-prosper yung gospel. At hindi natin kinakailangan ng, mangamba. But just go. Yan po. Kaya sabi po doon, go into all the world. Ayan. At ang Panginoon sa verse 14 sabi, siya ang nauuna sa atin. Hindi naman po natin kayang iligtas ang mga tao kung tayo mag-witness sa kanila. Pero ang through prayers, ang Panginoon din, binubuksan yung kanilang puso at bago tayo lumapit sa kanila para mag-witness sa kanila, ang Panginoon ay nauna na ipinrepair niya yung ganong pagkakataon at pagkatapos ay binuksan na ng Panginoon yung puso. Minsan pa nga dumaan na siya sa maraming mga problema bago ka padalhin ng Panginoon para malambot na yung kanyang puso. Ganyan. At nauuna ang Panginoon sa atin palagi. Verse number 15, the Lord shall defeat our enemies. Ang Panginoon din ang bukod sa i-deliver niya, inilapit niya, ibinigay niya, talagang matatalo. At sabi po dyan sa verse 23, God will subdue all our enemies. Yan po yung mga nababasa dyan, puro ang Diyos. Hindi po sinabing si Barak, hindi po sinabing yung army ng Israel, hindi po sinabing si Deborah, kundi ang Diyos ang gumawa ng lahat ng yon. Pero may instrumento na ginamit ang Panginoon at nalulugod po ang Panginoon. Pwede niyang utusan ng angels, pwede niyang utusan, at kahit siya mismo, kaya niyang gawin ng mag-isa, pero mas nalulugod ang Panginoon na nagiging instrumento yung mga mahihina na kagaya po natin. Para may reward din tayo at ang glory ay sa Panginoon. Number 3, the words of Deborah. Dito po tayo mag-focus sa mga salita ni Deborah. May sinabi si Deborah sa mga tribes. At kahit hindi man po nasabi po dito, bago dumating yung gera po na yan, nagpadala po sila ng mga mensahe sa lahat ng tribes. Kasi protocol po yun sa kanila. Hindi po pwede na makikipaggera yung isang tribe na hindi alam ng iba. Kinakailangan sabihan ng lahat at sila kung sinong gustong sumama, sasama po sila. Ayan, sinabihan yung mga tribes. Ngayon, ito po ang sabi ni Deborah sa mga tribes. Merong mga nag-cooperate at merong mga hindi naki-cooperate. Yan, sa verse 14, out of Ephraim was there a root of them against Amalek, and after thee, O Benjamin, yan yung mga participants. Among thy people, out of Maker, came down governors. Mismong yung mga governors nila, mga leaders nila, yung mga pumunta para makijoin dito sa battle po na ito. And out of Zebulon, they that handled the pen of the writer, and the princess of Issachar, yun din yung mga pinuno ng Issachar, were with Deborah, even Issachar, and also Barak. He was sent on foot into the valley. Siya ay, for the divisions of Reuben. Ito ang problema kay Reuben. And divided sila. Hindi, yung tribo ng Reuben, sila mismo hindi nagkakasundo-sundo. Yan, for the divisions of Reuben, there were great thoughts of heart. Dahil dyan, nagdadalawang isip sila ba isasama dun sa digmaan na to, sila ba makikijoin? Dahil divided sila, hindi sila makapag-desisyon. Yan po yan. Yan, for the divisions of Reuben, there were great thoughts of heart. Verse 16, why abodest thou among the sheepfolds? Bakit nanatili ka dyan na nag-aalaga ng tupa? Binabantayan lang nila yung mga tupa dun sa lugar kasi alam po ninyo yung lalong-lalo na yung nandun sa kabila, yung Gilead mamaya. Sabi, to hear the bleatings of the flocks, merong gera pero ikaw nagbabantay ka ng tupa at pagkatapos pinapakinggan mo lang yung, kasi yung pag-aalaga ng tupa, business yan kabuhayan yan Pero etong battle, nakataya buhay dyan Mamamatay ka dyan mas komportable na dito na lang ako nag-aalaga ng tupa kaysa makisama sa gera. Masusugatan pa o baka mamatay pa. And for the divisions of Reuben, there were great searchings of heart.
Verse 17, Gilead abode beyond Jordan. Yun namang mga Gileadites, hindi man lang nag-sacrifice na tumawid doon sa lugar kung saan may digmaan para tumulong sa kanila, nanatili sila doon beyond Jordan. Naging alibay nila na, malayo kami. Kami ay nasa kabila ng Jordan, hindi kami makatulong sa inyo. And why did Dan remain in ships? At si Dan naman, yung tribe ng Dan, ano kaya ang business nila doon sa ships? Maring nangingisda, maring merchant ship. Yun lang yung patuloy nilang ginagawa, hindi rin nakijoin sa battle. Si Dan. Asher continued on the seashore. Siya naman na nangingisda doon sa tabing dagat. Si Asher, tribo ni Asher, wala ring nakijoin sa kanila. Wala ring sumama doon sa digmaan galing sa Asher. And abode in his breeches. At siya ay nanatili doon sa, meron din kaming binabantayan, meron din kaming kaaway Yung breach na sasalakayin kami ng kaaway namin, kinakailangan protektahan namin. Doon sa kanilang local na enemy, yun na lang, dito na lang kami, may kaaway din kami dito, meron din kaming gawain dito, kayo na lang dyan, magtulong-tulong dahil bawat isa sa kanila may excuse. Verse 18, Zebulun and Naphtali were a people that jeoparded their lives unto the death in the high places of the field. Pero itong dalawang tribo na ito, sa kanila galing yung 10,000 na army. Bukod po dun sa mga leaders ng ibang mga tribes na nakijoin sa kanila, yung army ay halos solid sa Zebulun and Naphtali na 10,000. Galing po sa kanila po yan. Sabi dito, itinaya nila yung kanilang buhay. Na kahit sila ay mag-sacrifice, sabi po dyan, unto the death, sabi po dyan. Sana. Verse 20. Yung tinan nyo po dun sa verse 19, yung dulo. Basahin ko yung buo. The kings came and fought. Yung mga hari ay dumating para makipaglaban. Mga kaaway po nila. Then fought the kings of Canaan in Taanach by the waters of Megiddo. Pero ito, sabi dito, yung mga Israelites, they took no gain of money. Nung sila ay nakipaglaban, hindi dahil sila ay sinuswelduhan. O hindi dahil sila ay may mapapakinabangan. Tinan nyo yung kasunod. They fought from heaven. At ganyan din po yung ating gawain Ang ating dahilan kung bakit natin ginagampanan yung iniwanan, ikinuman sa atin ng Panginoon, because yung kaharian ng Diyos, yung ating ipinaglalaban. They fought from heaven. The stars in their courses. At kakampi natin yung buong army ng kalangitan. In their courses, fought against Sisera. Ayan. Ngayon, dito naman po tayo sa yung Miros. May sinabi naman ng Panginoon sa Miros. Ito naman, merong curse ang Panginoon sa lupain ng Miros. Curse ye Miros, sabi po dito, said the angel of the Lord. Curse ye bitterly the inhabitants thereof. Bakit kaya? Talagang nagalit ang Panginoon sa mga inhabitants of Miros at mapait na pagkakasumpa ang ibinigay sa kanila. Because they came not to the help of the Lord. Kasi hindi sila dumating para tumulong sa gawain ng Panginoon. Yan, to the help of the Lord against the mighty. Para tumulong sa laban ng Panginoon sa malalakas. Talagang nabanggit naman po doon, 900 chariots, hindi kaya nila yan. Tapos multitudes. Gayon din naman po yung utos sa atin ng Panginoon. World, hindi kaya yan ng isang tao. Hindi kaya yan ng isang church. Hindi kaya yan ng iilan. Against the mighty at world ang ating, dapat na i-conquer. Pero, kahit naman mag-participate at ang lahat o hindi, kahit naman, ilan lang yung magpagamit sa Panginoon, magtatagumpay pa rin. Kinumand na ng Panginoon kasi ang Panginoon ang gagawa po dyan. Pero napakaganda
na tayo po ay naging part. At mas lalong napakaganda kung malaki yung ating naging part doon sa victory ng Panginoon at tayo ay naging instrumento. Dan sa gawain po na yan na, sila po, talagang siguro ang heart nila ay talagang wala kaming pakialam dyan sa digmaan na yan. Kayo-kayo na lang dyan. Yan, sabi po dyan, to the help of the Lord against the mighty. Pero verse 24, meron namang kabaliktaran. Blessed above women shall Jael, the wife of Heber, the Kenite be. Blessed shall she be above women in the tent. Si Jael po, sa tingin ko po, dahil ongoing yung digmaan, in-expect niya na posible silang madamay. Kasi nandun lang sa malapit lang sa kanila yung gera. At siguro, napagbulay-bulayan ni Jael na paano kaya kung kami ay madamay sa digmaan? Kanino kaya kami side pupunta? Sa mga Canaanites o sa mga Israelites? At bago pa yon, sigurado nakapag-decide na si Jael na ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga Israelites, yung kanyang kakampihan, at tutulungan niya. At kung darating yung time na merong mga mapapadpad po doon, na mga sundalo ng Israelites, siguro nakaprepare na sa kanyang isipan yung kanyang mga kung paano sila bibigyan ng gatas, ganyan. Yung kumbaga i-comfort, patutuloyin, ganyan. Kasi yan naman yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25. Sabi ng Panginoon, when all nations shall be gathered. Basahin po natin. Chapter 25. Matthew. Okay, sasabihin ng Panginoon, ako ay nagutom, sabi niya, at ako ay inyong pinakain. Ako ay nauhaw at ako ay inyong pinainom. Ako ay walang saplot at ako ay inyong dinamtan. Ako ay may sakit at nasa kulungan at ako ay inyong dinalaw, pinagministeryuhan. At yun po, pag ginawa po yan sa mga lingkod ng Panginoon, great reward sa Panginoon. Pero yung sinabi naman po doon sa hindi tumanggap sa Panginoon, ay sa mga lingkod ng Panginoon, sabi, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was an hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, di po ba ganyan ang ginawa ni Jael kay, bagamat enemy. Pero ginawa po niya yung pinaka-best niya para sa Panginoon. Hindi para kay Sisera yung ginawa po niya. Para sa Panginoon, para meron siyang maituwang sa, battle ng Panginoon. Meron siyang magagawa para sa ano bang maitutulong ko. Yan, kaya siya ibinless dito sa po na ito. Dahil nag-isip siya, anong maitutuwang ko. Bagamat siya po ay nasa tent lang, pero ibinigay niya yung kanyang best. Okay? Wala pong paramihan ng pera, pagalingan, patalinuhan sa gawain ng Panginoon. Kahit yung sa tingin natin walang kakayanan, pag ibinigay natin yung best natin, yun ang napakahalaga, may part tayo sa gawain ng Panginoon. At yung best natin yung ating ibinigay. Okay, tinan po natin kung ano yung ginawa po niya. Sabi niya siguro nung dumating si Sisera, ang ine-expect ko ang mapapadpad dito, mga lingkod ng Panginoon. Kaya nga lang, kaaway naman yung napadpad. Gayunpaman, doon niya kay Sisera. At ayun, siyang nakapatay kay Sisera. At yun yung sinabi po dito kay Barak, sabi po ni Deborah,
Notwithstanding, the journey that thou takest shall not be for thine honor. Hindi ikaw ang mapaparangalan. Hindi ikaw ang ma-honor. Kasi kung sino ang makakapatay dun sa pinakamatinding kaaway, nasa kanya yung honor. At imagine, dinala ng Panginoon dun sa weakest na nakatira lang sa tent. Yan mga biduin na mga nag-ano lang sila ng tupa. At anong meron lang po doon sa mga tents? Siyempre, nag-aalaga sila ng kambing tupa. Ang meron doon yung milk, yung cheese, at yung balat ng tupa na naipangdadamit. Ano man yung mga meron doon. At yun lang yung the best na meron na maipagmi-minister ni JL. Alam nyo, paano po nasabi na talagang alam ni JL kung sinong kakampihan niya? Dahil kung talagang kumampi siya kay Sisera, napakalaking reward ng matatanggap niya. Kasi yung kanyang pinatuloy, yung kanyang itinago, yung kanyang pinagmalasakitan ay general. Pwedeng sabihin ng general doon sa hari ng Canaan na, ito ang nagligtas sa buhay ko. At meron siyang malaking reward sana, si JL. Pero, kagaya ni Moises, sabi, mas pinili niya na yung mga tao ng Panginoon at esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, than the treasures of the world. Yan po ang ginawa po ni JL. Dahil po dyan, kahit weak siya, doon naman sa pinaka-weakest ng lalaki, yung tulog na siya. Di kahit na weak siya, hindi niya kayang makipagdigma, napatay niya yung general ng kaaway. Okay po, at sa kanya ibinigay ng Panginoon yung pinakamalaking po dito. Yan sabi, blessed, pinagpala siya. Blessed above women shall Jael, the wife of Heber, the Kenite be. Blessed shall she be above women in the tent. Ayan, in-emphasize, women in the tent. Mahirap lang po ito, hindi sila nakatira sa templo, ay sa palasyo, sa city, o kaya sa mga batong bahay, sa tent lang nakatira. Pero, kumbaga dahil sa willingness to help, dahil yan ang tema po niyan, maraming mga hindi tumulong, pero si JL, malaki yung naging part niya para mapabagsak yung kaya. Kasi kung mananatiling buhay, yung general ng kalaban, walang katapusan, hindi nila matatalo yung kaaway. Kasi ng army po yon. Pero natalo, isa sa naging kasangkapan ay si JL. Okay po. Ngayon, yan po, siya ay inihanda niya kung ano yung dapat niyang gawin, kung sakasakali man na may mapapadpad doon na At binigay niya yung kanyang best. Alam niyo po, sabi ng mga PNP, para makakomit ng crime ang isang tao, may 3 elemento daw. Yung isa, meron siyang paghahangad, hangarin. Yung ikalawa, meron siyang instrumento, kagamitan. Pangatlo, pagkakataon. Kaya yung mga pulis po, inaalis nila at least isa dun sa mga bagay yun para maiwasan yung krimen. Pagka pupunta ka sa mall, bawal yung may mga patalim, bawal yung may mga baril, ganyan. At palaging may mga bantay, ganyan. Pero baliktarin po natin. Para ikaw ay makagawa ng dakilang bagay sa gawain ng Panginoon. Ganon din. Kung yung paggawa ng masama o krimen, magagawa dahil dun sa 3 bagay po na yon, tayo rin, para tayo maging kasangkapan, gamitin ng Panginoon, dapat meron ka ring paghahangad. Kasi si JL, naghangad siya na siya ay magkaroon ng part, magamit din sa, kumbaga, makatulong din sa laban ng Panginoon. Meron siyang paghahangad. Pangalawa, meron siyang mga ipin-repair, paano siya makakatulong.
Yan po yung ginamit niya. Sabi po doon, basahin po, basahin po natin. Tinan niyo po. Yun po yung best na magagawa niya lang eh. Yung ipin-repair po niya. Yun sa dulo po. Dito sa verse 25-26, sabi po dito, He asked water, humingi siya ng tubig, and she gave him milk. Ang ibinigay niya, milk. The best po yun. She brought forth butter in a lordy dish. Tignan nyo yung butter na out of milk din po yung ginagawa. Lordy dish talagang yung the best na parang pang prinsipe yung pinaglagyan. Yun talagang kumbaga, special. She put her hand to the nail. Yan, marami pa po yan, pero ibinigay niya yung kanyang best. Meron siyang mga kasangkapan na yun yung ipapagamit niya o yun yung may gagamitin niyang instrument para makatulong. At ang kailangan na lang last ay yung pagkakataon. Kasi siya lang ay dwelling in tents eh. Hindi naman siya pwedeng sumama para makipaggera eh. Pagkakataon. At ang Panginoon ang nagbigay nung pagkakataon na yon. Talagang dinala ng Panginoon doon sa kanya yung kaaway at siya ay naging instrumento na gamit ng Panginoon. Okay? Yan, kung meron tayong paghahangad na maglingkod sa Panginoon, tapos ang instrument na, yung sarili po natin na ipagamit sa Panginoon, yung ating talents o ano pa man na meron tayo, pag naandyan yung dalawang bagay na yan, ang Panginoon ang magbibigay ng pagkakataon at gagamitin tayo ng Panginoon. Pero kung walang desire, kung wala tayong hangarin na magpagamit sa Panginoon, kahit nandyan ng pagkakataon, hindi pa rin tayo magagamit ng Panginoon. Kasi iiwasan natin, hindi natin at gayon pa man, may desire nga tayo, hindi naman natin, wala naman ipagamit natin na anumang meron tayo para sa Panginoon, wala pa rin. Pero ang Panginoon nagbibigay ng opportunity. Okay. Tayo, kung ang gawain ng Panginoon, kagaya nung time po nila, may digmaan, kung may digmaan, at kababayan natin yung mga nakikidigma, maaatim ba natin yung kagaya nung ginawa nung Miros at nung ibang mga tribes na hindi sila nakiki-participate? Sabi, against the mighty, laban doon sa mighty. At gayon din, tayo naman, ang ating laban ay dalhin yung ebanghelyo. At dapat hindi natin maatim din na kumbaga maraming mga lingkod din ng Panginoon. Nabanggit ni Pastor doon sa India na pinipersecute sila. Talagang Tapos tayo sabi ng isang missionary na narinig ko nag-preach, kumbaga sila ano ba yun? Siya nagsabi noon, pakuya-kuya-kuy daw doon sa mga air-conditioned na room, ganyan. Pero tayo po, may dapat na part sa gawain po ng Panginoon. Yan. Aware ba tayo na nandyan tayo sa war at may ikinumand ang Panginoon? Meron ba tayong desire na maging part sa gawain ng Panginoon? At willing ba tayo na ibigay yung ating best opportunity, privilege para pagbalik ng ating Panginoon, meron tayong reward? O kahit naman sabihin natin na napakahirap lang natin o kaya wala tayong talents, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Basta kung anong meron tayo, paggamit natin sa Panginoon. Meron at meron. Yung simpleng naglilinis naglilinis ng CR para sa glory ng Panginoon, the best yun Diba? Kasi maraming ayaw yun Okay po. Ngayon, willing ba tayo na ipag-pray yung mga lingkod ng Panginoon o yung mga lahat ng mga gawain ng Panginoon? At tayo rin ay makatuwang doon sa mga ginagamit ng Panginoon, kagaya doon sa Matthew 25. Sige po, hindi ko na lang po ituloy. Yun na lang po. God bless po. Maraming salamat po. Pastor, balik ko na po sa inyo po.
Salamat po, Pastor Marianito, sa napakagandang mensahe. Tayo po ba ay pinagpala sa salita ng Diyos? Amen. Amen. Tatin pong hangarin, no, na tayo po ay gamitin ng Panginoon dahil hindi natin alam kung kailan darating ang opportunity na tayo po ay maging kagamit-gamit. Biruin nyo, ang nakinabang sa aksyon na ginawa ni JL sa kanyang pagpapagamit ay halos isang henerasyon. For 40 years, nagkaroon ng peace sa land of Israel. At hindi lang konting tao ang nakinabang, buong bansa. Kaya kung tayo po, nung binigay ng Panginoon ang vision dito sa lote at hindi natin dinesire na magkaroon tayo ng gamit sa kanyang gawain, kahit anong vision ang ibigay sa atin ng Panginoon, lilipas lang pong opportunities. Di ho? So tatin pong wag nating alisin yung desire na tayo maging kagamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon. Okay, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa mensahe na namin napakinggan. Salamat po sa inyong lingkod, sa mga ngaral na iyong ipinadala upang kami ay paalalahanan, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihan na sa mga maliliit na tao, Panginoon, ikaw ay nag-aahon at ikaw ay gumagamit, Panginoon. At sa maliliit na tao, Panginoon, ikaw ay gumagawa ng kagilagilalas na kapangyarihan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na lumago sa pananampalataya at kami ay maghangad ng iyong kapangyarihan na ipadaloy mo sa aming buhay upang kami ay magiging pagpapala, Panginoon, sa maraming tao sa aming kapaligiran, sa aming mga kapatid, Panginoon, sa pananampalataya at sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, upang sila naman ay maakay namin sa inyo, Panginoon, at upang sila ay makakilala at makita nila, Panginoon, kung gaano mo iniligtas ang Israel ay ganun din, Panginoon, ang ginagawa mo sa bawat tao sa panahon namin, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay mapagtagumpayan namin ang digmaan spiritual na aming kinaharap ngayong araw na ito, Panginoon. Patuloy mo kayong patatagayin at palaguin, Panginoon, sa aming pong buhay Kristiyano, Panginoon. Ang lahat nito ay aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo pong lahat ay magsitayo. At bago po tayo pangunahan ni Pastor Janelle sa ating pong offertory prayer, tayo po ay umawit muna ng isang awitin. Ating tawagin ang ating pong tagapagpawit, Brother John Mark. Takutanan, para po tayo pangunahan sa masiglang awitan. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat. Awitin po natin, Make Me a Blessing. Amen. Ready now, sing. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is ripe, making the soul weary glad. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Till the sweet story of Christ and His love, tell of His power to forgive. Other will trust Him if fully approved. Through every moment you live. Sing on. Make me a blessing. Make me a blessing
Maraming salamat po, Sir Daniel. Tayo po ay pumikit, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila po sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa patuloy na pag-iingat at kasaganaan, Panginoon, ng buhay na mayroon kaming lakas, Panginoon, para makapaglingkod po sa inyo. Kaya Diyos, maraming salamat po sa gabing ito dahil kami na naman po, Panginoon, ay nakaganap ng tungkulin bilang isang lingkod, mananampalataya, O Diyos, na Ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Salamat po na may ganitong pagtitipon upang kami, Panginoon, ay lalo pang makapakinig ng iyong salita. Kaya, O Diyos, ingatan niyo po kami at gabayan, ibalik niyo po kami, Panginoon, sa isang linggo na naman na paglilingkod po sa inyo. Kaya, Ama, sa iyo po namin dinidulog at pinagtatagubilin po, Panginoon, ang bawat isa. Tangi lamang sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. December 25 sa umaga po ang ating pong year-end fellowship. At hanggang hapon na po ito, hanggang 5 p.m. Then 5 to 6, preparation po para po sa ating Lord's Supper. 6 p.m. ng December 25, ang ating pong evening worship. Dire-diretso na po ito hanggang sa ating Lord's Supper. So wala na po itong uwian. Whole day po ito ang event ng church. At wala pa pong date ng ating Thanksgiving. Hindi po tuloy yung January 1 Thanksgiving worship service. Pinaalis ko po yun sa announcement. Okay. So pakisama po sa prayer ang ating pong panambahan sa Sunday. Wala po ang ating pastor, pakisama po sa prayer, ang kanya pong mga lakad, ang kanya mga speaking engagements, ang ganun din po ang kanya pong health, ang kanya pong patuloy na pag-recover. At ganun din po pakisama sa prayer, ang magsasalita po sa linggo ay si Deacon Steve Palima, kung hindi po ako nagkakamali. At ganun din po, pakisama po sa prayer. Next Wednesday, ang ating pong mangangaral ay si Brother Joey Kabubas. So pakisama po sa prayer ang ating pong mga mangangaral na magsasalita. Yun po, tayo pong lahat ay magsitayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Pakipatawagan ang ating pong pastor. Amen. Salamat po ng marami. Pastor Marianito, thank you very much. Alam niyo, napakaganda po ng mensahe ng salita ng Diyos. Kaya wag nating sayangin yung pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa kanya-kanyang pagganap. Nakita po namin na malaki ang bahagi ng isang kababaihan na may buong kalooban, lakas ng loob, nagampanan ang kanyang bahagi, na hindi tinitignan ang bahagi ng iba, kundi ang kanyang magagawa. Salamat po sapagkat hindi lamang ito totoo sa kababaihan, kundi totoo po ito sa lahat sa amin.
na bawat isa ay may kanya-kanyang bahagi na pagpapasyahan. At sa aming pagganap, naroon minsan ang hindi akalain na napakalawak na pagpapala at kaluwalhatiang iniaalay sa inyo. Salamat po sa simbahang ito na binigyan nyo kami ng maraming kalalakihan at kababaihan na may buong kalooban upang ikaw ay paglingkuran, pagtapatan kahit sa mga nagdaang mga balakid, sa mga pagsubok, sa mga karamdaman, sa mga kahirapan. Binigyan niyo po kami ng hindi kakaunti na bilang ng mga tapat na mga anak mo sa iglesyang ito. Kaya salamat po sa iba't ibang simbahan kung bakit lumalago na itataguyod ang gawain na aabot ang mga loob at labas ng bansa sa pagmimisyon dahil ng mga buo ang loob na gumanap ng kanya-kanyang bahagi. Salamat po sapagkat meron pong ganitong katotohanan na pwede naming angkinin na ang bawat isa sa amin ay makapagpasya sa biyaya mo, Panginoon. Buong katapangan, buong loob, nagagampanan ko ang aking katungkulan bilang anak ng Diyos, bilang miyembro ng simbahan, bilang miyembro ng aming sariling kanya-kanyang tahanan, bilang isang mabuting manggagawa sa mga pagawaan, bilang isang mabuting mamamayan ng aming bansa. At kapag ganun po, may mga individual na responsible, magkakaroon po ng mauunlad na pamayanan sa iba't ibang dako. Kaya hiling namin, ang simbahang ito, patuloy niyo pong buklurin sa inyong kalooban ang mga panalangin at mga kahilingan na hindi man namin nabibigkas ay aming ihatid sa inyo sa aming mga personal na pananalangin. Sapagkat higit na mahalaga sa iyo na makita na kami nabubuhay sa pananalangin, hindi kapag kami nagkakatipon lang. Kaya i-bless you po, Panginoon, na magkaroon kami ng talagang prayer life ang bawat isa. At sa iyo po namin pinagtatagubilin ang lalong pagpapala sa aming simbahan, sa aming tahanan, sa aming kanya-kanyang pagawaan, ganun din man po sa aming sariling bansa. Muli po, ingatan mo ang bawat isa at sumayo po ang kaluwalhatian. Bless you po, Pastor Marianito, at ang gawain po sa Nueva Vizcaya. Ganun din naman, dalangin namin ang masumpungan niya, Panginoon, ang magiging katuwang niya sa buhay paglilingkod sa inyo. At biyayaan niyo po siya ng kanyang makakasama. Salamat po sa kanyang pagtatapat at sa lahat ng mga misyonero ng Christ Baptist Church. Sa iyo po namin pinagtatagubilin ng lahat ng ito at pinagbabalik ang papuri sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say loud, Amen! 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 Magandang gabi po sa lahat. Purihin po ang Panginoon sa lahat, mga naka-online. Salamat po sa inyo, Pastor Marianito. Kamayan po natin ang ating missionary. Brother Janelle, Pastor Janelle, sandali, may itatanong ako sa iyo. Halika. Salamat po ng marami. Salamat sa inyong prayers. Mas mabuti na ang kalagayan ng inyong pastor. Salamat sa lahat ng dumalo.